Ikaw munang unang pumansin sa kalaswaan ng ugali nitong sinasabi nilang unang ginang ng ating bansa. Hindi nga nakaligtas sa mga mata ng mga political experts ang ipinakitang kagaspangan ng ugali ni First Lady Lisa Marcos matapos nga nitong mag-viral sa social media ang pang-iisnab nito kay Vice President Sara Duterte sa isang send-off ceremony kamakailan. Inulan nga ng kaliwat kanang batikos ang may bahay ni Pangulong Marcos dahil sa kawalan ng respeto sa Vice President at sa hindi nito pagsunod sa protocol. Matatandang nauna pa itong umakyat ng eroplano kaysa sa Pangulo dahil sa pag-iiwas nitong kamayan si Vice President Sara Duterte. Nagugat ang hidwaan ng dalawa matapos isiwalat ng dating Pangulong Duterte ang di umano'y pagiging adik ni BBM at katunayan nakita umano nito sa listahan ng PDEA ang pangalan ni Bongbong Marcos noong mayor pa siya ng Davao. Komento pa nga ng mga dismayadong netizens, dapat si Narcissus Lisa Marcos bigyan ng lessons in social etiquette and right conduct from the former First Lady, her mother-in-law, Imelda Marcos. Mabuti pang mga taga-squatter may respeto sa kapwa-tao. Ang gaspang ng pag-uugali ng babaeng ito, parang siya na ang presidente. Yan ba ang First Lady ng Pilipinas? Ang laswa ng ugali? What a disgrace! Sobrang bastos talaga ni Butod. Walang galang sa VP. Wala namang ginagawa na masama sa kanya si VP. Niwala ngang sinasabing masama sa kanya si Vice President. Napaka-insensitive ni Butod. Akala mo siya na ang may-ari ng Pilipinas. 6 years lang kayo dyan sa Malacanang. Totoo po lahat ng komento ninyo. Pangit na nga, pangit pa ang ugali. BBM ako, pero ayaw ko ang ugali ng asawa niya, si Lisa Araneta na yan. Binoto ko ang asawa mo, hindi ikaw. Huwag mayabang. Ikaw munang unang pumansin sa kalaswaan ng ugali nitong sinasabi nilang unang ginang ng ating bansa. Dito ho, mga kababayan, sa ipinakita na video footage ay talagang nahalata na iniwasan at may sama ng loob. Ito po nga si First Lady kay Vice President Sara Duterte. Kasi noong naglalakad, hindi na sana mapapansin, pero binalikan niya Kasi nadaanan niya rin si Executive Secretary Bersamin, pero binalikan niya. So tapos ay nauna na umakyat. At talagang nakasimangot. Nakitang-kita sa video. Ikaw, paring Ado, anong masasabi mo? Actually, is that good? Actually, Hindi fair play, no? actually, hindi siya nakasimangot. Yun na talaga ang mukha niya. Oo. Pero yung stab talaga, kasi nga, nagulat ako nung makita ko yan. Sa protocol, hindi ka na cross dahil dumaan ang presidente dun eh. Hindi ka na babalik dun kay Executive Secretary Bersamin. Oh. At kung babalik ka man dun ka lang, pag andal ng Pangulo sa protocol, gigreet mo naman si Hindi naman. Sara Duterte. Walang protocol. Siya nga yung si Bongbong nga nag-break ng protocol dahil dapat mauna muna si Lisa kasi siya ang presidente daw ngayon ng Pilipinas. Hindi, kita doon sa isang protocol is when you take the plane, when you ride in a car, it's always the president. Sunod ka, all the alipores, saka lang, Ang presidente mauna, tapos aayain ka ng presidente. Oo, parang ganon. Pero dito, dahil sa sama ng loob, ito, punang-puna ng mga Pilipino. Ito, si Daryl Yap, ito yung best friend ni Aimee. Si Joy, ano ba ang pangalan nito? May mga Pilipino na nagkomentar doon sa kalaswaan ng ugali daw. Di umano. Okay. Hindi kita binoto, Lisa Marcos. So ngayon, actually, ito yung, since this is the very, I think the first very maldita behavior that you have shown to the Filipino people. So ilagay niyo po yung sarili niyo sa tamang lugar. +1 ka lang ng presidente, hindi ka namin binoto. Vice President namin si Inday, binigay namin ng tiwala at mandato sa kanya. Sino ka? Ilagay mo yung sarili mo sa tamang lugar. I mean, parang, bitch, come on! Diba? Yeah. Ako ay gusto kong umaarte pa siya ng umaarte para lalong
para lalong maraming mainis sa kanila. Umarte pa siya kasi yung mukha niya hindi naman sweet, hindi naman darling, hindi naman charming. Nakakairita. This is a very public kamalditahan sa Honor ka? Oo. Ang daming allegation ng kamalditahan ni Lisa Marcos. Okay? And those remains to be chismis to people like me dahil wala naman akong personal encounter sa kanya. But for the very first time, meron kang kapikpika na pinakita mo sa buong Pilipinas. And now we can say with absolute certainty na ikaw ay biatch! Diba? Yeah. Ako nga inilalagay ko yung sarili ko. Ako kahit ayoko yung politiko, binabati ko kapag nakasalubong ko. Kasi may mandate yun. No? May galangin natin. Yan lang. Totoo. Diba? So parang, wala di ka, iayon ang arte sa ganda. Diba? Basta honor ka. Hanapin ko nga sa TikTok yung content na ang piling-piling mo! Yung may content na ganun dati, hanapin ko nga yun. Tapos feeling ko, dahil nga sobrang niyang insecure, pag sinasabihan siyang tsaka, offend siya. Kasi nga, yung she can't handle the emotional, the emotional aspect of it. So, yan ang mga reaksyon ng mga ordinary na taong bayan. At napupuna nila, bawat kilos kasi, alam mo, hindi nagbabantay. Ito din. At gusto niyang lang maging milyonaryo. Kaya punang-puna din ng taong bayan na yung mga sabi-sabi lang na yung mga ina-appoint na mga officials, pining-pili para mag-raise daw ng pondo di umano doon sa isang very high official. At ito po ay kapuna-puna dito sa isang video. At ito ay subject matter ngayon dito sa lalaki na inappoint sa mataas na pwesto at inaakusahan ngayon na minamanipula ang resulta ng PCSO loto. Ito po, pakita natin dahil dito sa Senate investigation na puna tuloy ng taong bayan, mga kababayan, na nagsisikap itong inappoint na official para magkamal ng salapi di umano para daw i-offer doon sa nakakataas na mga opisyal. Ito Nagtataas ng unity. Alam mo itong unity na ito is a leaves a bad taste in my mouth. Kasi, are we going to unite with a leader? Na si Vic Rodriguez na former executive na secretary best friend at talagang yun ang nag-guide sa kanya, tumulong. Ang nagsasabi that the president has abandoned his campaign promises, that the president is not performing his platform when he ran for office, and sana appeal to ni Vic Rodriguez na mahismas sana siya at bumalik siya doon sa vision. At sabi pa ni Amy Marcos, taliwas sa bisyon ng aming ama ang ginagawa nitong aking kapatid. Ay sana matauhan siya. Are you going to unite with such a disoriented person? Because dito sa Unity, My God! itong mga pinklawan tulad ni Hontiveros ay nakikinabang yung kanyang BFF na si Llamas, panay intriga ngayon. Yung kanyang sidekick na Barry Gutierrez, nandiyan, nakikinabang ngayon dito sa administration ni Bongbong Marcos. This speech rubs the true meaning of what we went to Davao for, which was to come up with a solid one-nation opposition. And in a democracy, there is a proponent and an opposition. Kaya nga naggaganyanan yan eh. Kasi Tapos, yung ipipilit pa ni Hontiveros na unity. Duterte was never part of the unity, Yes. Madam Hontiveros. The one that made the speech was Duterte against Marcos. They were not united. Duterte never accepted Marcos' presidency from the beginning.
He never campaigned. I even told him. Sabi ko, can you consider, Marcos? No way. I was his political advisor. Yun po ang sinuggest ko noon. Duterte said, no way will I support him. But then, Kasi alam na pala niya oh, na bangag pala dati, bangag pa rin hanggang ngayon. But Eli, anong masasabi? Sige pare, go continue. tapusin ko lang. Okay, please. There's a way of saving this unity kung talagang titino tayo. At yun ang sinabi ni Baste. Bongbong Marcos, resign. O, di wala na siya, tsaka yung ahas. No? A-assume na si Sara Duterte as president. And let's hope na inominate niya si Jaime Marcos na vice president and Secretary of Foreign Affairs. Kung gusto niyo ng unity towards the direction of serving the people properly, yun ang doon tayo mag-unite. Hindi yung unity for the sake of unity. Unity with Leni Robredo? No way! Wala namang vision yun. Wala namang plataformang binigay sa tao yun, kundi isang kulay, no? Na pinklawan. So, yun, ano sabi mo dyan? Ito, interesado ako dito sa ibang rally, yung bagong Oh, Pilipinas. tama. Well, with due respect, tama ka rin, Hontivirus, no? Kinikriticize mo yung Marcos Jr. Tama ka dyan. Ha? Pero, galingan mo. I-sustain mo yung, mo, kasi wishy-washy ka eh. For the right reasons. Oh, yung si Kibuloy, hinahabol mo, is not the proper person na ahabulin mo. Ha? Ipailan nyo ng kaso sa court. Huwag mong gamitin yung Senado para mag-grandstanding ka. Oo, Tsaka yun yung ang totoo. pagkukulo ng Pilipinas sa West Philippine Sea, sinusuportahan mo. Are you going to unite with that? Oh, yun ang Eli, sabi si Eli naman, Dito sa bagong Pilipinas rally, how much malaki ang spent for bagong Pilipinas rally? Bagoong. Hindi yan bagong Pilipinas, bagoong Pilipinas. ito muna, 15 million ng rental, Oh. 15 million 900,000. Yung mga printed collaterals, 265,000. Meals for breakfast, lunch, and dinner of 300 PCO per Wow, hotel. hindi lang ito. 190,500. Hindi lang yan, kasi PCO lang eh. Yung customized anyard, so ito. How Yung about the consultation other na- departments? Yan, 112,000. Magkano ginastos ng buong gobyerno? Isa pa. Hindi, yung dyan Oh. sa Quirino Grandstand dyan. Oh, Isa pa. ayan. Sa kabuuan, ito, yung 60 million, kanina 400,000, mayroon dagdag na tokens, yung mga aprons, bowlers, mga car stickers, hoodie jackets, 7,590,300. At ito yung entertainment services, Wow. 5.3 Binayaran pala yung mga artista. Yung kay Willie Villame, voluntary. Hindi, parang sabi nga, di ba, parang siya pag gumastos sa ate, sa sarili niya. Muntik na ako hindi makasama eh. Naghanap ako ng sponsor sa ticket ko eh. Ay, di si Segjing eh. Hindi, wala akong kakamping nagsasabing, Jing, magiging milyonaryo tayo. Milyonaryo. Jing milyonaryo. Pero sumatotal, itong nangyari, no, sabi natin, 29 million na ang ginastos. Yan lang, yung mga, pero iba pa siguro yung mga bawat departamento may Mayroon gastos. pa, syempre, binigyan ng per diem yun eh. I mean, that's only, I think, PCO is only talking of Expenses niya. expenses, yung Sa PCO actual, nila, sa, Oh. sa event. Yung nag-organize, yung organizer. Yung hakot. Yung hakot, yung kanya-kanya mga siguro. transportation, Honorarium. sa mga barangay, gumastos din yung mga barangay ng, or DILG, must have given funding. Yung sa ano pa, yung fireworks display, meron pa fireworks. Marami yan. Pero sumatotal, Easily, mga 100 million yan. sabihin natin na gumastos, pero kayo, Secretary, ano ang sabihin natin, naging resulta nito? Anong binunga nito? Kasi, Wala! Bagoong. Bagong! Ginamos! kasi di ba, sa bawat ganyan mga programa, Galunggong! dapat may tinatawag na ROI eh. Wala, Diba? walang ROI. Oh. Yung net impression. Ano ang message na nag-survive? Huwag daw maging, Oh. ang message is, huwag maging tamad. Huwag Sinong, maging corrupt.
Huwag maging corrupt, huwag maging sinong pinaringgan niya? Parang, I'm listening to myself. Ha? I don't wanna be lazy, I don't wanna be corrupt, I don't wanna be something else. Alam mo, yung sinasabi ni Joey, Congressman Joey Salceda, it's really true. There were so many attempts in the different administration to really revise or amend certain provisions of the Constitution to provide real reforms. Pero alam mo, I'm not talking about the present senators, but I'm also referring to senators in the past. There is always that mga kababayan mayroon yang pagkatakot or kinakatakutan nila for selfish reason, na pag nag-giveaway sila at sasama sila sa pag-convene ng tinatawag na Constituent Assembly, ay it will open a Pandora's box na mawawala ng control kung ano-ano ang pwedeng palitan. And one of the biggest fear of the Senate is that there will be a possibility, magkakaroon ng pagkakataon na hindi na mababalik ang Senado. Posibleng magiging unicameral body, or posibleng hindi na national ang eleksyon ng senador. Pwedeng bigyan ng chance yung mga regions na magkaroon ng mga senador. So, itong mga selfish ambitions ng mga senador or desires ng mga senador na manatili, mga pamilya, magkakapatid, kung ano-anong mga artista o sino pa dyan, kung regional or kung unicameral, mawawala sila sa mapa. Marami diyang mga senador na may selfish motive who can only be elected under a national stage. Hindi sila mananalo sa regional or provincial. So, every time there's an attempt to convene a Constituent Assembly, ayaw nila. They will always put a monkey wrench. Kaya, kung maayos lang sana ang paglatag ng mga congressmen or yung sinasabi nilang mga supporters nila sa kanilang bayan-bayan, sa kanilang mga kabaranggayan, inayos lang nila a people's initiative that will really transform or amend that portion na may veto power ang mga senador to put a monkey wrench to a real reform in the Constitution. Maganda sana yan. That is the most ideal. Kaso, nagkaroon ng incrimination against each other, mas malakas ang boses ng mga mga opositor. They accuse now of maski wala pang napuprove, yun po ang nangyayari. But Joey Salceda is right. Yung sinasabi ni Karen na basic principle, ano bang definition mo, Karen Davila, ng basic principle? Ano ba yung basic principle na hindi pwedeng palitan? Gray area nga yan eh. Ngayon, itong amendment na nag-say, do you vote for the convening of a Constituent Assembly that be voted jointly by the members of Congress? So, ano ba yan? Is that not part of the basic principle? The clarification. The voting in any amendments to the Constitution, the process, basic principle yan. Walang dyan, di ba? Meron bang clarification dyan ng Supreme Court? Wala Wala eh.
Kalukuhan. Kaya- Alam ko, Kaya diretso na nga sa tao. nagka-abogado itong Kali na ito eh.